SOD sa late game. But you can attribute the early tempo loss sa kalaban din kasi. Kumbaga hindi na kasalanan ng Liquid yung nangyari sa kanila ng early game kasi nag-step up din talaga si Nova. Now look at this. Tanggal na yung Marcel. Yung Marcel tinanggal na nila. Ayaw na nilang mamroblema dun sa stalker nitong si Carl Easy. But here's the thing though, yung Marcel, Harley, yung Suyo nandyan. Oo nga eh. Kakaitin na yun itong si Tito Carl. High chance na hindi iban dahil if a first pick nila. Pick, yes. Pero kasi ang napansin ko ngayon sa hero pool na subok na for James Punks are 3. You have the Suyu, you have the Harley, and the Leomord. Yes. So, pag may tumagos pa rin dun sa dalawang yun, parang nasasayang lang din yung ban eh. Feeling ko kasi, for TLPH, it's now time to challenge. Na kunin natin yung Suyo, gano'ng kakatindi mag-Leomord. Yun. They ban the Ayun. Phobius. Eto na. It comes down, guys. It comes down to the Suyo versus Leomord. Suyu Leo na yan. Ang kinagandahan dyan, nakita na natin yung nuances ng Team Liquid Philippines. For the longest time, lagi nilang pinantatapat yung Suyo sa Leomord. So I think, challenge to. Sabi ni Carl, Oh my gosh. labanan mo ko na ako yung nakasuyo. Oh my Ayan God. na! Eto na. Magpakitaan tayo kung sinong mas malupit. Yung Leomord Red 3 yan, sure. Red 3, Red 3 yan, Red sure. 3. So ano yung unang dalawa? Or sabihin ni James Punks, sige, Leo ko na to. Diba? Leo Claude ang best pick dito. Napangiti rin siya. Alam niya rin Alam niya. Huwag na tayo maglakuhan. Buong Pilipinas, alam natin. Deep inside, itong dalawang to. 1v1 tayo, 1v1. Sabayan talaga Oh my mamaya. gosh. Ngayon, naku-curious ako kung mangyayari ba yung mga duel sa opposite side, yung mga dead lane, Oo. na nagwa 1v1 tapos galawan malala. Yeah, pili ko labasan nila yung Tyrant Uranus. Pagalingan sila dyan ni KLBJ at ni Sanford. Oh, yabak laban dun Ano? sa espada. May Claude? hindi nakita. Okay. So, Ayan na yung Uranus. bago natin i-pick yung Leomord, let's dish out damage dun sa ibang mga picks. Oo. Andyan na yung Agaw. Uranus din. Pati yung Claude na gumana para kay Shizu kanina. And because of the Phobius ban, medyo tira din sa paan nila yun eh. Yes. Na parang possible pick din sana kasi nila because alam nila na aagawin to ng AP Bren, okay ban natin, kaso yung Yura nga nakuha din. Oo. Kumbaga, nag-hope sila na baka kunin ka agad yung Leomord, makuha natin yung Uranus pabalik. Pero sabi ni Coach James Punks, kumalma ka, alam ko gusto mo i-pick yung Mamaya Leomord. ka, red 3. Pero ano tayo, drop pattern. Drop pattern. Coach, May red pinili 3. na, Coach, eh. Oh, sabi niya, Coach, ito labas ko na eh. Teka lang, may red 3. Kumalma ka. Red 3, red 3. Red 3. So ngayon for TLPH, Kari, Harith, and maybe they pick up a roam here. Maybe the Gatot or the Hylos. Balin. Gatot nga. Gatot and Balin. Instead of typical marksman. Ano to medyo masakit to kasi matatanggal yung Kari, matatanggal pa yung Moskov. And ang ganda nung Valentina pick kasi alam na nga magliliyo, knockout Phantom Steed. And yung Gatot, alam natin na sobrang threat. Oh my goodness, sobrang ganda nung drafting pattern nung dalawang Labas mo teams. na! Men, magdadalawang isip ka pa ba? Labas mo na! Nag-uusap po. Si James Punks, ano coach, liyo ko na ba to? Liyo ko na to eh. Sabi niya kasi, Ayan na, pwede- Leo ko na Ayan to. Liyo ko na to. Nabasa mo eh. Coach, pick ko na! Huwag na maglukas na. last pick! Leo Pinto ko Ayan na! Liyo ko na to, coach eh. Kinikilig ako. Men, 1v1 to? oh my gosh. Yung favorite na hero ni Carl laban sa favorite na hero, Hero ni James Punks. Punks. Pero baliktad. Ang saya. First time ko ulit nakita to. Ang tagal na natin sa history ng MPL, men. Yung mga drafters, composition lang binubuo. Ngayon, may intention, nagka 1v1 between Carl TZ and James Punks. Oh my gosh. Ito na talaga yon, nabuo na ang kwento ng dalawa nating mga junglers. As expected, mawawala yung carry dahil nga meron silang Uranus. Kawawa naman yung pinapakita na pinagtitripan ng ating audience Oo nga kasi eh. walang bawi. Walang bawi. Next week na yung bawi. Pero mabuhay ang lahat ng ating mga super fans na nandito ngayon. Men, going back, carry, wala na naman. Yung Yan yung mga pwede nyo gawin pag nasa venue kayo, di ba? Yan. Ayan, ang tawag namin dyan, no counter. No counter. And ito mukhang no counter yung Leomord dito ni James Punks. 60% win rate. Ang taas din ng KDA. 5 games niya palang nalalaro. And for the longest time, si James Punks, isa rin to eh. Parang sana to eh, maladimon kahit to eh, na wala siyang pake kung wala sa meta, lalabas namin. Kung maalala nyo, S15, S16, ginagamit nila to kasama pa yung Luoyi. Yun yung mga time na wala nang bearing yung mga match nila, pero sabi nila mag-enjoy na lang tayo, and doon lumabas yung Leomord pickup mula sa AP Bren. oh my gosh. As in, nauubusan ako ng words pare. Draft pa lang.
paano pa mamaya? I mean, either way, I just hope this turns out really good. Pero yung Harith ay tinanggal na rin nila considering na wala nga yung Phobius. So, it might not be as easy for Teddy gaya nung kanina. Posible na mag-Moskov na naman siya ulit para may scaling. Pero yung big problem nila ay yung Uranus na hahawakan nitong si KLBJ. Moscow o Bruno? Ang ganda ng Bruno against sa Uranus. Actually, niisip ko nga baka nga either Bruno o Clint eh. Oo, Clint. Kailangan mo kasi ng talagang yung malaki yung bawa sa buhay. Oo. Hindi ka pwede mag-DPS dito ng papitik-pitik kasi kayang tanggapin ni James Punks tsaka ni KLBJ yun eh. Yep. So, I think yun yung isa sa mga yung solution nila for the gold lane. Okay. AP Bren, I think you go roam here. Wala nang point para itago pa yung roam unless gusto mong kunin. Wala na rin kasi yung Eve. So I think si Aqua parang Parsa? Farsa or mamaya ka na talaga pumili. Zetyan is open as well. Kasi, wala. What if they go Classic Nova, Khalid? Imagine a world na Selena naman to. Silina. Nagsilina si Aqua, no? Pero hindi, igilda na siya. Classic Okay. Nova. Ano to? Classic Nova gameplay for AP Bren. This is a very oppressive lineup. Ang tindi ng frontline ng AP Bren. And they go Arlot. Clint maybe? Clint Bruno. Clint Bruno ang do they go nahihila. back to the Moskov? Pare, highlights on highlights yata ang makikita natin sa game number 3. A final slash kasama ng AOG. Trusted combo na nila to ng MSC. So, I don't know about you guys. Actually, ako nag-worry lang ako sa lineup ng AP Bren. Lacking sila ng crowd control eh. Right. Compared sa TLPH na talagang babad na babad sa crowd control. Oo. So, for sure, may ipit dito si Aqua sa isang hero na kayang mag-hold sana. So, either the Zetyan, kailangan niya ng pang-chain kasi wala talaga silang panghawak. Yeah, I think- Bruno nga. There you go. Bruno. So I think for Aqua, you go Farsa. Or honestly, you can even argue na parang ang ganda nung Lilia. But they Ito go for the Farsa. Very oppressive yung idea ng comp dito ng AP Bren. It's run and gun. Harapan nyo, tatamajan ko. Pare, babalik ko lang yung kwento ni James Punks tsaka ni Carl Tizzy. Yung Leomord ni Carl, isang talo lang. Okay? Yung Suyo ni James Punks, isang talo lang. Ay! Nagkabaliktad pa. Nagkabaliktad ngayon. So, hindi magagalusan yung record nila, pero magagalusan ang record sa kung sino man ang matatalo dito. Because again, AP Bren is in need of points. Same could be said para sa Team Liquid Philippines para makaangat doon sa upper bracket spot. Yeah. Alam mo pare, si James Punks, even though matagal na natin siya kinilala siya ng MPL Philippines as the next generation jungler. Pero gusto niya kasi magpakilala kay Carl Tizzy. The GOAT, ako nga pala yung kinuhaan mo ng suyo. If James Punks manages to defeat Carl Tizzy on this duel sa Suyu laban sa Leo matchup, feeling ko may karapatan na itong si James Punks na sabihin na hindi lang ako pang Suyu only. I mean, galit kontra sa gigil. Yung galit na Team Liquid Philippines from the start ang nakita natin sa game number 1. Pero yung gigil ni James Punks at ng AP Bren ang napansin naman ng madla sa ikalawang laro, now with a decider. And with all of the emblems already showcased, parehas nating mga kupunan ay meron na ring mga komportableng heroes na nasa kanilang side. Yeah. Medyo, again, malakas lang yung duo mid AP Bren. Even though naka-Valentina dito si Sanji, the Hilda and the Farsa deals a lot of damage and kaya kasi i-sustain ni Nova lahat ng ilalabas dito ng Team Liquid Philippines. And tutulong pa si James Punks. Grabe, pati yung, ang dami niyang moves, men. Pati yung, yung Sigma rotation. Isa rin siguro sa mga napansin ko dun sa draft, no, yung gamit ni Teddy ngayon, hindi ito yung kadalasan na ginagamit niyang hero. And in addition, nilagay din siya dun sa last pick. Yun nga Which eh. doesn't really happen. Oy, Sanford! Dol! Uy! Tinamaan! Purify! Oh my God, na-purify yung isang stock! Ang ganda nung ginawa ni KLVJ doon. Tapos, umano rin eh. Medyo sumobra din si Sanford. Tinamaan ng turret damage, kaya nagkapantay din. Pero, you can definitely see the mastery coming in from both of these XP laners. Kabisado nila kung anong role nila sa laban na to. Oo, men, kasi kung di niya pinurify yun, may isa pang vengeance sa lalabas. Kayang i-kill. Para sa Arlot. Oy, Teddy. Wow, nice flicker coming in from Teddy. Pero Ayan si na. Aqua, follow up coming in from Aqua. At first
First blood kaagad para dito kay Shizu. And walang magagawa si JP kundi shove away ang members ng AP Bren. Pare, pati yung gameplay, kinopia. Alam mo, pag tinakpan mo yung mga pangalan ng heroes ng AP Bren, ang maaalala mo dito, Team Liquid versus TNC week number 4. Ganyan na ganyan yung lineup nila. Pag blue tsaka red lang yung HP, no? Pero AP Bren giving them a taste of their own medicine. Wow. Pero si Sanford, Iba talaga. makunat man ang nasa ibaba. Doll is gonna be able to take him down. Right under the turret, dun mo malalaman na talagang alam din ni Sanford kung paano gamitin to at kung paano siya makakataka sa ganung mga sitwasyon. Yeah. Kasi ang risky nung ginawa niya, lalo-lalo na may turtle na lalabas. Oo. Ito nga yung pinakaunang pagong. Pinalilibutan na ng dalawang kupunan. Nova, JP nagkita. Sanchi poking din. At si James Pang sumabot na ng level 5. Same could be said para dito kay Carl TZ. It's AP Bren and Team Liquid Philippines na nagcha-cha-cha pa ngayon. Sinasayawan yung pinaliligiran ng pagong at kahit ganon, yung bawas ng kanilang HP doon sa pag-atake ng bawat isa ay tila hindi pa rin nila ramdam kasi si Kill pa lang ang nakikita nilang nag-i-interact doon sa pagong. May fake na ginagawa yung AP Bren kasi ang plano nila ang bigyan dito ay si Teddy. So kain nyo na yung turtle kung naman kami ng isa. So that is gonna be 2 deaths coming in from Teddy. Kapalit nito yung pagong na masesecure ng Team Liquid Philippines. So tinake ng AP Bren yun na sige okay lang sa kanila na yung pagong. Alam kasi nila wala pang flicker, min. Tinamingan nila yung flicker timing dito ni Teddy. So punishable pa yung Bruno. Mid Nako! lane though! Uy! Naku po! Nagkamali ata ng pindot ng Fader Tier Strike kasi naaabangan lang din ng Avatar of the Guardian. Actually, hindi. Binigay niya na yung buhay niya kasi nandoon si Nova para mapatay si Sanji with a flicker and ultimate mula na sa Hilda na patumba. Unang tumumba actually si Sanji. So nakinabang pa ng konti sa ako sa kill na yun. Kaya nga kung mamamatay na lang din ako, dapat ikaw rin. Oo. Di ba damay-damay Nagsama na sa to? hukay. Hindi Damay pwede talaga. na magkaroon ng kahit anong lamang. That is what Aqua was looking forward to. Kaya AP Bren sa ngayon, may hawak pa rin silang 200 gold lead. Oh, pare, ang taas ng pera ni James Banksman. Problema to kahit sabihin nating suyo yung pinangsasagot ng TLPH laban dito kay James Banks. Ang problema kasi nila is yung sustainability na kayang ibigay ng isang Leomord. And kapag tinignan mo yung heroes ng TLPH, they're not essentially the best kapag pinasok sila ng Leomord kasi yung damage nila ay nakadepende kung kaya nilang banatan si James Banks. Pero tingnan mo yung galaw na binibitawan ngayon ng Team Liquid Philippines. Kanina lang ay medyo nag-push check itong si JP. May plano yata ang TLPH to actually go for Shizu at nakakaramdam na rin siya ng paunti-unti kaya yumayakap siya sa Torre. Sa ngayon, si JP, Teddy, hindi nila mauga itong si Shizu hanggang sa magpakita si Nova. Nakaramdam na yung TLPH na si Teddy nga nagiging target ng AP Bren. So ang solusyon nila, talagang samahan muna ni Daddy JP Oo. itong si Teddy. Umabot na siguro sa puntong sa shot call dito ni Teddy. Dad, samahan mo muna ako, Dad. Ito yung sinasabi ni Burrito, tinawag yung kuya. Pero ito, nagkatawag din ng kuya. Kaso, Uranus kasi yan eh. Yan ang di kailangan ng kuya. Yan ang kuya. Yan ang kuya. Yan yung tinatawag. Yan ang Kayang tumanggap ng kahit anong damage, kahit paulit-ulit pang bisitahin. Umabot na rin tayo sa punto na makunat na rin itong si Nova. At pag nagsama tong dalawa, Yan yung dalawang may kuya. dalawang bouncer ka, dalawang kuya na nakasama, pero yung turtle ang pag-aagawan. James Hindi Banks! na makakuha. That is gonna be James Banks. Kapalit naman ito ang kanyang magiging buhay. Pero may Avatar of the Guardian palabas. Nova naman ay mabibigyan din. Kamuntikan tamaan. At masalisihan ito si Aqua ng final slash coming in from Sanford. Pero ang ganda ng ipinapakita na ikot dito ng Team Liquid Philippines. What a trade! Mula sa Cavalry, nakuha man ng bees yung pagong. May 2 kills naman sila para sa kanilang side. Ito na yung 5-minute turn ng TLPH. Minsan may mga ganito silang moments na wala na silang pake kung makuha nila yung objective. Just save the skills and go for the kills. And yan yung nakuha dito ni Teddy. Yung tempo ng Bruno ngayon at least kahit paano na-amplify ng konti. Even though na-slow down siya kanina, nakakabawi na siya and actually pantay na sila ng gold nung Claude. So this is something na kailangan niya sa AP Bren. But Sanford finding a kill onto the Farsa. Lumalaki yung tempo na hawak ngayon ng Cavalry. Tignan mo kung sino naman yung nakapalibot. Shizu using that Purify para makatakas lamang. Now it's Team Liquid Philippines giving AP Bren a taste of their own medicine kasi hindi na nga nila tinarget yung objective. Nag-proc na lang sila dun sa 2 heroes para magalusan gaya nung ginawa ng AP Bren kay Teddy nung early game.
Ito na yung yung nag-shift na yung pressure na instead na yung AP brand yung nananakot, TLPH na yung nananakot kasi they have the capability of doing so because of the threats na meron sila with the Bruno's damage and also yung mga catch na meron sila from the Final Slash mula sa stun ni Sanji at pati na rin ni JP and of course Carl TZ. Lalo ngayon hawak niya na yung Sky Piercer. You're looking to amplify yung tempo na hawak. Kung makikita naman sa timeline natin na lumalamang dito yung TLPH because of the timings that they've acquired. Both of them at least using their kits sa panahon na ito. Pero ang nakikita natin na hindi pa masyadong nagkakaroon ng utmost potential ay si Kiel DJ dahil tinutunaw pa siya ng iba sa mga members ng TLPH. Kaya ang trabaho niya ngayon ay magpakita lang, hanapin, suyurin kung saang lungga nagtatago ang TLPH para sa pag-siege nitong Pagong. Shizu? Hindi tumama yung final slash ni Sanford. Ang ganda sana ng attempt onto Shizu. Pero yung Pagong naman ngayon ang pag-aagawan. And that is gonna be Carl TZ securing the turtle. Sinova naman dito, medyo low na. Mapapa-flicker out. JP with a revitalize. Avatar of the Guardian. Sino kaya mauhuli? That is gonna be Nova. Kill BJ may ipit sa ginta. May dash out. May feathered airstrike. Pero hindi magiging enough para isalba ang kanyang kakampi. At si Shizu, mabibigyan lang din ng pokes. At medyo matatakot mula doon sa IMU Phantom Stampede. Pero merong BMI. May final slash pa. Pero hindi pa pala tapos ang Cavalry sa kanilang Stampede na gagawin. And that is gonna be a double kill para kay The Goat. At si Nova, gusto lang harangan yung mga minions upang hindi mabasag yung Tori sa gitna. Pero kapalit nito ay siya'y mabibigyan. Nawala man sa kanilang landas si Shizu. Lipat na lang tayo dun sa apat ang kitil mula sa AP Bren. Ikaw ba naman, pinakitaan ka na nag-step up na players mula sa AP Bren, dinagdagan mo yung galit ng Team Liquid. And ngayon, galit na sila. Nakuha na nila yung kanilang mga timing. Nakuha na nila yung kanilang mga items. And nakaka-pressure na ang Team Liquid ngayon. Magsisimula na naman yung Stampede, especially with the Sky Piercer stocks ni Carl TZ. Paparamdam niya ngayon kay James Punks kung ano yung pinamalas niya nung unang 2 linggo. Oh, this is already TLPH na meron ng pinakamalaking kalamangan in terms of gold pagdating sa game number 3, 4.8. At tila naglalaro ngayon ng AP Bren na merong kaunting alala sa kanilang mga isip. Yep. Just working continuously para makahanap ng window para kahit paano makakuha sila ng pick-off dito. Pero kung ang nagpapakita ay palaging si JP, si Carl TZ na merong 40 stacks yung kanyang Sky Piercer. Kung ikaw si Nova, kung ikaw si KelBJ, sino ba dapat ang puprontahan mo ngayon? Hirap din kasi imagine mo, ang dami na nating binanggit, iisipin pa nila, kahit yung Valentina pwede maging Leomord. So kaya binigay yung Leomord kasi pwede rin maging Leomord si Sanji. Technically, may Leomord yung Liquid. Kahit yung mga kuya nitong AP Bren ay nararamdaman na yung sakit mula sa Team Liquid Philippines. Angat sa 6,000 ang kanilang kalamangan. At si Teddy, Carl, nando sa My Lord. Hindi na makalapit dito yung AP Bren. Beautiful zoning coming in from Team Liquid Philippines. A free Lord na masisecure dito ni Carl TZ. At right after nun, maghanap sila ng play. After the Guardian, only yung 2. Pero wala naman yung follow-up. Medyo kinabahan lang ng bahagya yung member side. Pero that is gonna be a beautiful final my slash. gosh! At mabibigyan niya dito si James Punks. May retaliation unit, hindi magiging enough. Hindi sapat yung ginawang feathered airstrike ni Aqua dahil nabigyan din si KelBJ. Pero habang nangyayari pala lahat ng yon, nandun si Shizu sa opposite side of the map. Pero ngayon, kumakatok na ang Team Liquid Philippines sa top lane turret. Si Nova, nakakaramdam ng mga bola-bola. Matindi ang moves na ipinapakita ng Team Liquid Philippines. And tila ginagawang asado ngayon ang AP Bren dahil sa patuloy-tuloy na engage. Mukhang nag-iinit palalo On board. ang TLPH as Nova. Andyan na naman! Feathered airstrike, just trying to zone out enemies. Pero si Teddy dito mabibigyan. Kaso nga lang si Carl TZ with an intercept on the backline. Godlike na si The Goat. Pero may Avatar of the Guardian patras pa. 2v2 situation. Pero double kill na. Itong si Carl TZ. Ang next target na walang iba kundi si Shizu. Pero harapan siya ni KelBJ. Yung mga minions lang ang tinatrabaho dito ng The Hive. Pero focus lang din naman yung Team Liquid. Team Liquid working on their targets as long as buhay ang hari. Hanggat buhay si Carl. Itutuloy nila ang palaga at magnanakaw pa sila ng purple bago matapos ang lahat ng to. Wala siyang blazing duet so hindi siya pwedeng magmatapang. Pero yung vision ay pinoprovide naman ni Nova. Right now,
talagang minamama, literal, ng Team Liquid Philippines. Pero kahit paano nakakaharap ng konting sagot yung AP Bren. They found the kill onto Teddy. Nakuha ni James Punks yung magandang pwesto para maabot yung Bruno sa likuran and hindi sila naprotektahan ng Gat at Kacha. But the next time around, it is gonna be very different kasi ngayon kumpleto yung mga battle spell para sa Team Liquid Philippines. Ang saving grace na lang para sa AP Bren ay nakakuha ng Colting Gold yung mga nangangailangan ng extra damage. Specifically si James Punks at pati na rin si Shizu. At ang laking bagay din na nagalusan nila si Teddy during that crucial team fight at wala ring inhibitors na nawala mula sa kupunan ng AP Bren. Ganun pa man, 7.7k pa rin ang kailangan nilang habulin in terms of items, in terms of damage na ngayon ay nagpapataas palalo ng kumpiyansa ng Team Liquid Philippines para sa susunod na Lord na lalabas sa 30 segundo. Kaya nga ang nagpapahirap talaga ng buhay dito ng AP Bren is aside do sa lead na hawak ng TLPH, yung ang daming nakukuwang info ni JP. Sa totoo lang, pwede ng international 6 months si JP eh. Lagi yung kalaban niya, parang 6 sila eh. Parang may 6 months sila na hindi nila kailangan, pero nandyan lang. Uy. Medyo delikado. Uy, nahipan. Okay, medyo makunat naman si Nova. So si Sandia maging target na. Phantom Steed laban sa Phantom Steed. Oh my gosh. At may flicker pa naman, pero si KelVJ mag-attempt na habulin din sa likuran. Pero nandito yung 4 na miyembro. At mukhang makakaramdam siya. Pero ngayon, unti-unti nang masusustain ni KelVJ yung damages na ibinabato ng TLPH. So nagkakaroon na ng konting ilaw para doon sa AP Bren. Ben, yung Oya ba, kahit yung flicker, ginamit na rin itong si Sanji. Meron na siyang panibagong ulti sa ngayon. Hindi pa natin alam kung ano ang kanyang kokopyahin. Pero halos parehas sa AP Bren na Team Liquid nakapalibot na dito sa Lord Pit. Sobrang laking ratios doon na burn. Tulad nga sinabi ni Hans, walang flicker yung Valentina. And kinailangan bumaba dito ng Bruno. This might be the time that AP Bren tries to look for something, a play against TLPH. Actually, pwede nga nilang abangan tong Bruno eh. Pero ang layo nitong si Teddy. Alam ba ito ng mga bees? It's AP Bren simply looking for a window of opportunity. Nakapalibot yung 4 dun sa taas. Yung damo ay kanilang pinaliligiran na naman. Sabayan talaga ang mangyayari dito kasi nga yung Lord talaga pagkagawan. Chase lang sa kabaso! Pero hindi siya nagtagumpay. Carl TZ makakuha ng Lord. Blazing Duet gagamitin dito ang makakuha ng anak kill. KelVJ ang unang tumumba. Avatar of the Guardian. Hindi tumama. Pero si James Punks ay maaaring abutan. At napana siya ni Carl TZ. Isama mo na rin si Nova and Stanford with a flicker play para mauli itong si Shizu. Si Aqua na lang ang natitira habang rumaragasana ang stampede na Cavalry, and that is a clean wipeout. TLPH will secure the series. Walang bawing makikita ngayong araw. History repeats itself. The stampede continues to stop the bees. Finally, close out na ang Suyu chapter ng TLPH. Nagka 1v1 si Carl TZ at si James Punks, pero the GOAT has risen to claim the victory here against AP Bren. Valiant effort mula sa Beast. Nakita natin yung napakagandang potensyal. But at the end of the day, the stampede was almost unstoppable mula sa Cavalry. Again, nung nagkaroon na ng mataas na kalamangan ang TLPH, it was bound to be over. Pero para sa AP Bren, hindi natin itatanggi yung palag, yung gigil na nakita natin mula sa kanila sa pindutan, sa macro, and even with their body language. This may be a loss for them, but there's a lot of lessons na nakuha nila mula dito moving forward. TLPH just really showcasing yung kanilang galit na version with this game number 3, waiting for their timings, waiting for the right time to strike, and using the kits na meron sila para mag-create ng highlight plays na talaga namang may hulog. Grabe yung combo eh. Lagi silang may daladalang crowd control and dun lacking yung AP Bren.
kulang sila sa uli at nag-re-rely sila sa counterplay na pag nagkamali yung TLPH, dun lang sila makakakuha ng kill or something. Pero hindi sila makagawa ng play na sila lang yung nag-a-attempt. Yeah. And nakita natin na, again, yung patience was very important. From game number 2 to game number 3, Teddy, relax lang siya after nung initial na dalawang gank ng AP Brent. Sinamahan na siya ng kanyang mga kuya and dinala nila sa Bruno timing na, okay, 5 minutes na, pwede na tayong tumira ng mga tore, pwede na natin samahan yung Bruno and tayo yung main fight. And doon nagsimula yung turning point para sa TLPH. Again, we were talking about the meta being a stump. Kung sakaling magkaroon ka ng napakagandang simula, it might be close to over but not in this series. Hindi nagmatter ang lamang and Team Liquid Philippines is back at the winning column. Let's toss it over to the stage. Team Liquid Philippines is back on the winning column. What a tough game, but Team Liquid came out on top. Carl ZZ, balikan natin yung sinabi mo nung round 1. Sabi mo, pag binan yung Suyu, wala na ang AP Bren. But this time, hindi mo siya binan, kinuha mo siya. And it was a great adjustment. Ano yung mga nasa isip mo during that game 3? Alam kasi namin malakas siya magsuyo kaya sabi ng coaches ko din. Or gusto ko rin siya sabay ng farming jungler ng game kanina. Gusto mo ipakita na kaya mo rin tapatan ng suyo mo. Hindi naman po, Hindi po, naman. parang Nagkataon lang. maganda. Basta hindi mabigay kay James Banks, sa'yo na lang. And Carl TZ, alam ko din na sinabi mo noon na gusto mong ma-2-0 lahat ng mga teams. And obviously, hindi na siya kayang gawin ng team nyo, especially since after yesterday, nagkaroon ng galos ang inyong record. So what's next for TLPH? Ano ba yung sunod yung goal? Kasi playoff secured na kayo. Ano pa ang aabangan namin sa inyo? yung goal po ng team talaga ngayon makuha yung upper bracket. Siguro yung next doon, top 1 secured kung kakayanin. Sabay, ako yung goal ko personally talaga, gusto ko wala nang talo hanggang matapos yung playoffs. At excited And kami you know, makita yan. another stellar performance from Sanji. Sanji, kanina sabi mo gigil ka, kaya abangan dapat ng AP Brennan. Kita naman yung gigil. Oo. Game 1 pa lang with that Farsa. On a scale of 1 to 10, ilan yung gigil? On a scale of 1 to 10, gaano ka gigil ngayon? Tingin ko 2. 2. 2 pa lang 2 yun. pa lang yun. Paano pa pag tinodo mo, Sanji? And you know, kahapon Selena now back to Farsa, which can you say na comfort pick siya or may mga bagong adjustment kaya ganun ka-dominate yung game 1 ng Farsa mo? Comfort pick lang po siguro talaga. Ah. Comfort. Babalik siya sa comfort at gumana yon para sa inyo ngayon. And now, gusto ko naman makausap si Teddy. Teddy, hello. Hello po. Ayan. Alam mo, mainit kasi ngayon yung Barangay Smart Omega na makakalaban nyo din next week. So ano ba sa tingin mo yung angat mo kay Netski? Ano? Siguro mas angat ko lang talaga, mas malakas yung team ko. Okay. Tapos sana di kami maging eng-eng. Siya na yung nag-bring up ng Oo. eng-eng na yun eh. At nasabi mo na rin na hindi kayo maging eng-eng. I-rate mo nga kung 1 to 10, gaano ka lang ka-eng-eng? Oo. Ano siguro? 5. 5 lang. Up lang. Half lang. So yung 5, bahala na yung teammates mo. Okay, okay. But with that match, it was 3 games. Sino sa tingin nyo ang match MVP Cavalry? At ang match MVP natin ay Carl TZ! Carl TZ, bakit tinuturo niyo si Coach Eon? Ang galing niya po kasi mag-drop. Oh, Coach! Sobrang They're galing commanding your nagsilena. draft. Sobrang galing nagsilena. They're making fun of your Selena. What can you say about it? Of your Selena pick yesterday. They're making fun of it. What can you say about that? Unlucky. 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 Minalas kayo kahapon, no? Pero ngayon, Carl TZ, full house na naman para sa TLPH. What can you say to all your supporters? Shout out sa lahat ng supporters namin dyan. Thank you sa laging support. And sana makuha namin top secured. Shout out din pala sa fiancé ko na nanood. Wow! Buff na buff ngayon ang TLPH. And with that, give it up for the Cavalry Team Liquid Philippines! Give it out,
walk of victory. They are now bouncing back stronger para makuha ang panalo against AP Bren. Dinala nila tayo sa Game 3. But we're back on their stampeding ways. Grabe yun. Hindi ako makahinga nung una. Pero they really proved that they are the top one in the standings. And we'll find out how that match exactly happened as we show this back on the castings. Maraming salamat sa ating mga hosts at syempre sa Team Liquid Philippines for that interview. Again, kawawa naman si Coach Aeon na free hit. Free hit yung Selena. Nagtatago doon sa gilid. Pero hey, this is how you get back into the winning column. Pag pinakita sa'yo yung mga magagandang baraha, pag alam mo na yun yung paborito niyang gamitin, sige, gamitin mo ng sarili mo at ipakita mo sa kanya how it's done. Alam mo, ano to eh, classic Carl Tizzy to eh. Si Carl Tizzy kasi, makakwento ko lang sa inyo, kung ano pa nung mga bata-bata pa siya, kasi nakakasama kasi Carl dati sa SGD. Lahat talaga challenge sa kanya. Hindi pwedeng may mas magaling. Ganyan ang personality ni Carl Tizzy. And I think it's this kind of thinking, this kind of mentality has trained him in a way na talagang kailangan niyang galingan. Then I think this is a very good testament as to why he is the GOAT of MLBB. Imagine mo, lahat ng teams nakinig sa advice ng TLPH, tanggalin yung Suyu. Last game, game number 3, sabi niya, open natin. Kukunin ko pag di niya kinuha or pwedeng akin yung Leomord, pero sabi niya, guys, wag niyong iban yung Suyu pag gamit ako. Pang klase yun nun. As in, nagtapatan talaga. They kind of telegraph na ganun yung klase ng laro na mangyayari. And in fact, hindi naman tayo binigo nitong si James Banks kasi nandun din naman yung galaw niya. It's just that for Team Liquid Philippines, si Carl na gumamit ng Suyu walang galos. Builds on builds, stacks on stacks doon sa Sky Piercer at yung iba sa mga miyembro ng Four Horsemen plus Teddy ay handang ialay ang kanilang buhay para lamang makapag-dish out ng damage itong si Carl. Na-excite ako ngayon kung anong mangyayari dun sa interview sa presscon regarding dun sa matchup na yon. Kasi syempre, may mga tanong na naman na spicy niyan di ba? Pero ang ganda ng ipinakita ng AP Bren in the series. It's just that TLPH hindi maipaliwanag Ganito talaga sila kalakas, no? Yeah. Ako, kaya ko ipaliwanag sa totoo lang. Kasalanan ni JP. Si JP Buti na lang naman. nandito ka. Kasi alam mo, kung hindi nyo napapansin, no, sa mga, shoutout pala sa mga ultra fans ni JP dyan, na nakaabang sila na matalo ang Liquid. Pero kasi iba yung level ng dedication ni JP sa trabaho niya. I think if you categorize all roamers, si JP yung pinaka-selfless na roamer. Umaabot sa punto na willing siyang ihain yung kanyang katawan, makakuha lang ng atensyon sa kalaban, makakuha lang ng info, and just to burn a lot of skills. And even kanina nakita natin, yung mga set na nakukuha ng TLPH comes from yung pag-force ng dash kasi ginamit niya yung kanyang AOG. One time nakita natin yung Farsa nag-wings by wings, yung Leomord ng Phantom Steed, inabot pa rin sila ng AOG, and after nun, wala ng skills yung AP Bren. Kaya laging maganda yung simula ng teamfight ng Team Liquid kasi